Magandang araw sa inyo. Ako si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naitanong nyo na ba kung bakit sa ilang mga gawain ay tila namamanhid ang inyong mga paa? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilang mga karaniwang ehersisyo na sinabing makabubuti sa inyo ay maaaring lalo pang nagpapalala sa inyong pamamanhid? Maaaring iniisip ninyo na ito'y dahil lang sa edad o isang maliit na abala. Pero ang mas malala, maaaring unti-unti nitong ninanakaw ang inyong kalayaan, pinatataas ang panganib na kayo'y madapa at dahan-dahang sinisira ang inyong mga ugat, nerves. Alam ko mula sa aking karanasan na hindi lahat ng ehersisyo ay nakabubuti, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Bilang isang doktor na maraming dekada nang naglalakbay sa landas ng buhay at pag-aalaga, nais kong magsalita ng direkta at tapat sa aking mga kapwa senior, kayong mga nasa edad 60, 70 at pataas. Ngayon, kailangan nating pangalagaan ang ating natitirang lakas at kakayahang kumilos. Ang pag-alam kung aling mga ehersisyo ang dapat iwasan ay ang unang hakbang sa prosesong iyon. Dumiretso na tayo sa 5 ehersisyo na tahimik na nakakaapekto sa inyong mga paa at sa inyong kinabukasan. Bago tayo magsimula, kung hindi mo pa nagagawa, inaanyayahan kitang i-click ang button at i-activate ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang payong pangkalusugan na para sa iyo. I-type ang 1 sa mga komento kung nagustuhan mo ang video na ito. Kung hindi, i-type ang 0 para sabihin sa akin kung paano ko pa mapapabuti ang aking mga materyales. Stationary bicycles. Una, ang paggamit ng stationary bicycle, lalo na ang mga recumbent bike. Para sa maraming nakatatanda, ang stationary bike ay isang komportable at ligtas na paraan para mag-ehersisyo sa loob ng bahay nang walang panganib na madapa. Sa malambot nitong mga pedal at sumusuportang sandalan sa likod, ang recumbent bike ay tila perpektong pagpipilian para sa mga tumatandang kasukasuan. Habang tayo ay nakaupo at nagpepedal, kinukumbinsi natin ang ating sarili na tayo'y gumagawa ng mabuti para sa ating kalusugan. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na sa mismong kaginhawaang ito nagtatago ang panganib? Madalas nating hindi namamalayan na ang matagalang paggamit ng mga kagamitang ito ay nagdudulot ng diin sa ilan sa mga pinakasensitibong ugat sa ating ibabang bahagi ng katawan, partikular na ang sciatic nerve na tumatakbo mula sa ibabang bahagi ng ating gulugod spine patungo sa ating mga balakang at pababa sa ating mga paa. Hindi magtatagal, mararanasan mo ang pamilyar na pangangalay o pamamanhid sa dulo ng iyong mga daliri sa paa o sa talampakan kapag ang ugat na ito ay naiipit o naiirita. Ang isang maliit na pakiramdam ay maaaring unti-unting lumala at maging mas mapanganib, tulad ng pagkasira ng ugat na lumalala sa paglipas ng panahon at nag-aalis sa iyo ng kumpiyansa, balanse at pakiramdam. Pamamanhid sa mga senior, ngunit hindi pa diyan nagtatapos. Ang pangmatagalang paggamit ng stationary bike ay maaaring makaputol ng mahalagang daloy ng dugo sa ibabang mga paa na nagpapalala at nagpapatagal ng pamamanhid sa mga senior na mayroon ding diabetes, mahinang sirkulasyon o mga problema sa gulugod. Ito ay isang sintomas
na mayroong mali sa iyong katawan, hindi lamang isang simpleng abala. Dagdag pa rito, kapag ang ating mga paa ay namamanhid, hindi tayo makatugon ng maayos, makalakad ng tama o makaramdam ng presyon o sakit. Ito ang nagiging sanhi ng mga aksidente, pagkadapa at sunod-sunod na mga issue sa kalusugan na maaaring hindi na natin malampasan ng mabilis. May mga kilala akong kaibigan tulad ni Mang Jose na malakas, aktibo at determinado na napunta sa mga rehab center dahil lamang sa hindi gumana ang kanyang paa. Hindi niya naramdaman ang dulo ng hagdanan, ang tapete o ang gilid ng kalsada. Bakit? Dahil binaliwala ang mga babalang sintomas ng pamamanhid. Dahil nagpatuloy sila sa paggawa ng mga ehersisyo na unti-unting kumikitil sa kanilang lakas. Hindi ko layuning takutin kayo, mahal kong mambabasa. Ang layunin nito ay marahan, ngunit mariing gisingin kayo. Minamaliit ninyo ang karunungan ng inyong katawan. At ito ay humihingi ng pagbabago, hindi paglaban, kapag bumubulong ito sa pamamagitan ng nangangalay na mga daliri sa paa. Ang susunod na tanong, ano pa ang ginagawa natin sa ating sarili nang hindi natin namamalayan? Ang susunod na karaniwang ehersisyo na tahimik na naglalagay ng presyon sa inyong gulugod sa halip na sa inyong mga paa ay maaaring ikagulat ninyo. Suriin natin ito ng mas malapitan. Pakisabi sa akin sa unang komento sa ibaba kung kayo ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga pananaw na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang punto bilang 2. Forward bends at toe touches. Ikalawa, ang forward bends at toe touches. Sa unang tingin, ang pag-abot sa daliri ng paa ay tila hindi nakakasama, minsan pa nga ay kapaki-pakinabang. Ito ay isang bagay na ginagawa mo na mula pa noong bata ka na, tila nakakatulong sa iyo na manatiling flexible at magpaluwag ng iyong katawan. Tayong lahat ay hinihikayat na panatilihin ang ating flexibility habang tayo ay tumatanda, at marami sa atin ang sumusunod sa payong ito, iniisip na ang pagyuko araw-araw ay makakatulong na maiwasan ang paninigas. Gayunpaman, para sa mga senior, ang katotohanan ay mas komplikado at sa totoo lang, mas mapanganib. Ang gulugod ay nagiging hindi na gaanong mapagbigay habang tayo ay nagkakaedad. Ang mga disk sa ibabang likod ay natutuyo, ang pagitan ng mga buto sa gulugod vertebrae ay kumikipot, at ang mga ugat ay mas madaling maipit. Ang ibabang bahagi ng gulugod ay nalalagay sa isang delikadong posisyon kapag bigla kang yumuko o umabot ng malalim sa isang toe touch, lalo na kung hindi ka suportado ng maayos. Sa sandaling iyon, maaaring pakiramdam mo ay isang magandang pag-uunat, ngunit ang totoong nangyayari ay maaaring naiipit ang mga ugat sa gulugod na siyang kumokontrol sa pakiramdam sa iyong mga binti, bukong-bukong at paa. Hindi sa lahat ng oras ang pagkaipit na ito ay sumisigaw sa sakit. May mga pagkakataong ito'y tahimik, isang bahagyang buzzing na pakiramdam sa paa, isang kakaibang pamamanhid sa mga daliri, o ang pakiramdam na naglalakad ka sa bulak. At kapag nagsimula na ang pamamanhid na iyon, maaari itong maging isang paulit-ulit na bisita. Kilala ko ang ilang mga ginoo at ginang tulad ni Aling Nena na sinimulan ang kanilang araw sa karaniwang pag-uunat. Pagkatapos ng ilang linggo o buwan, natuklasan nila na hindi na nila maramdaman
ng maayos ang kanilang mga paa. Ang nagsimula bilang isang simpleng gawain ay naging sanhi ng pangmatagalang pinsala sa ugat. Ang pinakanakakabahala ay kung gaano kadali na hindi mapansin ang ganitong uri ng pinsala. Ang pamamanhid ay binabalewala bilang tanda ng hindi sapat na sirkulasyon. Sinasabi natin sa ating sarili na ito'y isang natural na bahagi ng pagtanda. Ngunit sa katotohanan, ang mga forward bend na ito ay naglalagay sa panganib ng iyong kalayaan. Isang maling pag-uunat o bahagyang maling pagkaka-align ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa gulugod na nakakaapekto sa buong katawan. Sinasabi ko ito para protektahan kayo, hindi para takutin. Bawat ehersisyo ay dapat magbigay benepisyo sa iyo, hindi lamang mag-unat. Kapag ikaw ay higit sa isang katatagan, ang kailangan mo hindi stress. Ang iyong likod ay nangangailangan ng mas maingat na pagtrato dahil hindi na ito tulad ng dati. Isipin kung ano ang maaaring gawin ng paulit-ulit na pagtalon at pagbagsak sa matitigas na ibabaw sa iyong mga paa, lalo na kung ang isang bagay na kasing simple ng pag-abot sa iyong mga daliri sa paa ay maaaring magdulot ng pinsala sa ugat. Ito ay lalong totoo kung hindi mo matutukoy ang mga babalang sintomas hanggang sa huli na ang lahat. Sama-sama nating tuklasin ang susunod na nakatagong panganib: high impact aerobics at jumping jacks. Ikatlo, step aerobics, high impact aerobics at jumping jacks. Sa isang punto ng ating buhay, naramdaman nating malakas at buhay tayo habang mabilis tayong gumagalaw, pinagpapawisan ng husto at tumatalon ng mataas. Lumaki tayo sa isang panahon kung saan ipinagdiriwang ang paggalaw. Keep moving and stay youthful sa mga aralin sa jazzercise step workouts at mga palabas sa TV na may matatapang na pangako at masisiglang musika. Ngunit walang nagbabala sa atin noon na ang mismong mga galaw na ating sinuportahan noong kabataan ay maaaring maging tahimik na pagkawasak sa ating pagtanda. Kapag ikaw ay higit sa 60, ang mga high-impact na aktibidad tulad ng step aerobics o jumping jacks ay maaaring maging mapanganib, lalo na kung meron ka ng neuropathy, pamamanhid sa paa o numinipis na fat pads sa talampakan. Sa bawat pagtalon at matigas na pagbagsak, isang shock ang dumadaloy sa mga paa papunta sa mga tuhod at malalim sa gulugod. Ang mga pagtama na ito ay maaaring magresulta sa microdamage na naiipon sa paglipas ng panahon sa mga mahina ng ugat na ginagawang mas mapanganib at permanente ang pamamanhid. Ang pinakamalungkot na bahagi ay maraming mga senior ang sumusunod sa mga gawaing ito dahil sa optimismo at disiplina. Binabalewala nila ang kanilang sakit sa pag-asang manatiling malakas, ngunit maaaring nagdudulot sila ng pinsalang hindi na maaayos. May isang babaeng kilala ko, si Lola Corazon, na sa huling bahagi ng kanyang 70s, masigla, dedikado at dumadalo sa isang group aerobics class 3 beses sa isang linggo. Ayokong bumagal, sabi niya. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, nagsimula siyang mawalan ng pakiramdam sa kanyang mga daliri sa paa. Sumunod ang kawalan ng katatagan, dahan-dahan ang paglala ng pamamanhid, sumunod ang pagkadapa. Lahat dahil hindi niya namalayan na bawat ehersisyo
ay nagpapahina sa kanyang pundasyon dahil sa mga mabilis at martilyong hakbang na iyon. Kita nyo ang mga ehersisyong ito ay hindi naman agad-agad na mapanganib. Dahan-dahan ang paglala ng pamamanhid. Ang katawan ay umaangkop sa discomfort, itinatago ito at hinihikayat tayong magpatuloy. Ngunit nawawala sa atin ang pagkakataong pangalagaan kung ano pa ang gumagana kapag binabalewala natin ang mga pahiwatig ng masakit na kasukasuan o nangangalay na paa at nagiging mapanganib kahit ang pagtawid lang sa sahig ng kusina kapag nawala na ang ating mga pandama. Mahalaga ang pagiging aktibo, ngunit kailangang magbago ang ating mga paraan ng paggalaw. Sa halip na saktan tayo, ang paggalaw ngayon ay dapat na nagpapagaling sa atin. Kung sa tingin ninyo ay mapanganib ang pagpukpok ng inyong mga paa sa sahig, isipin ang mga kahihinatnan ng pagtayo sa isang binti, pagpapanatili ng posisyon at pagpuwersa sa inyong paa na suportahan ang buong bigat ng inyong katawan. Ang susunod na ehersisyo ay maaaring ang pinaka nakakabahala sa lahat sa kabila ng magandang anyo nito. Pakisabi sa akin sa unang komento sa ibaba kung kayo ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga pananaw na ito. Ituloy natin sa punto bilang 4. 3 pose at iba pang matagalang standing yoga poses. Ika-4. 3 pose warrior pose at iba pang matagalang standing yoga poses. Ang yoga ay matagal nang ipinagbubunyi dahil sa mga nakaka-relax at nakapagpapagaling na epekto nito. Para sa maraming nakatatanda ito, ang perpektong pagsasama ng paggalaw at kamalayan, isang banayad na paraan upang manatiling konektado sa katawan. Totoo, ang yoga ay may mga benepisyong terapeutiko, ngunit hindi lahat ng yoga pose ay angkop para sa mga matatandang katawan, lalo na ang mga nangangailangan ng pagtayo sa isang paa sa loob ng mahabang panahon. Kahit na maganda ang kanilang itsura, ang mga pose tulad ng warrior or tree ay maaaring dahan-dahang maging mga bitag para sa mga taong mayroon ng pamamanhid sa paa o kawalan ng katatagan. Marami ang hindi nakakaalam na ang pagtayo sa isa sa mga posisyong ito sa loob ng mahabang panahon na sinusuportahan ang lahat ng iyong timbang sa isang paa ay naglalagay ng karagdagang diin sa maliliit at madalas na mahinang mga ugat sa iyong mga bukong-bukong at paa. Ito ay isang tiyak na paraan upang palalain ang pamamanhid para sa isang taong nasa kanilang 60s o 70s, lalo na kung mayroon na silang arthritis o neuropathy. Ito ay higit pa sa pagkawala ng iyong balanse. Ito ay tungkol sa pag-agaw ng oxygen sa iyong mga ugat, labis na pagpapahirap sa kanila at sanhi ng kanilang hindi paggana. Dagdag pa rito, ang pakiramdam sa iyong mga paa ay kumukupas na parang papawalang ilaw kapag ang mga ugat ay sumuko. Ang sahig sa ilalim mo ay nagsisimulang maging kakaiba at hindi mapagkakatiwalaan. Ngayon, mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa lakas lamang. Minsan ay nakilala ko ang isang dedikado at ipinagmamalaking retiradong bumbero, si Mang Carding, na nagsanay ng yoga upang makabalik sa forma. Eksperto siya sa lahat ng mga pose. Gayunpaman, ang kanyang kanang paa ay nagsimulang unti-unting mamanhid mula sa tahimik na pagtatrabaho ng pagpapanatili ng mga naturang posisyon sa pagtayo.
sa loob ng mahabang panahon. Sa kalaunan, nawalan siya ng kakayahang maramdaman ang sahig habang naglalakad. Nagbago ang kanyang buhay sa isang maling hakbang pababa ng bangketa buwan ng rehabilitasyon, isang bali sa balakang, at ang malungkot na katotohanan na ang tindig na dating nagbigay sa kanya ng lakas ay naglantad pala sa mga limitasyon ng kanyang katawan. Ang balanse ay nagiging sagrado habang tayo ay tumatanda, ngunit hindi iyon nangangahulugan na kailangan nating isakripisyo ang ating kalusugan para mapanatili ito. Ang katatagan ay maaaring paunlarin sa mas ligtas na paraan na isinasaalang-alang ang mga pagbabago sa ating mga kasukasuan, ugat at daloy ng dugo. Ang yoga ay hindi masama para sa iyo. Kailangan lang nating iakma ito upang magkasya sa yugto ng buhay na kinaroroonan natin. Ang ligtas na pagtayo ay mas mahalaga kaysa sa matikas na pagtayo. Paano naman ang isang ehersisyo na ginagawa ng karamihan sa atin nang hindi pinag-iisipan, kung ang mga tahimik na postura ay maaaring magkaroon ng ganoong kalaking epekto sa kalusugan ng iyong ugat mahabang paglalakad? Partikular na kapag ginagawa ng matagal sa matitigas na ibabaw at sa mga sapatos na hindi tayo sinusuportahan. Dahil ito ay marahil bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain, ang huling nakatagong banta ay maaaring ikagulat mo. 5, mahabang paglalakad habang nakasuot ng hindi angkop na sapatos. Paglalakad. Tila ito ang pinakasimple at pinakaligtas na uri ng ehersisyo. Pinupuri ito ng mga artikulo sa kalusugan, inirerekomenda ng mga doktor, at marami sa atin ang ginagawa itong pang-araw-araw na gawain. Habang isinusuot natin ang ating sapatos, kinukumbinsi natin ang ating sarili na inaalagaan natin ang ating isipan, kasukasuan at puso. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na kahit ang isang bagay na kasing simple at natural ng paglalakad, ang paglalagay lang ng isang paa sa harap ng isa pa, ay maaaring maging mapanganib kung hindi tayo maingat sa kung paano, saan, at higit sa lahat kung ano ang ating tinatapakan. Nag-iiba ang istruktura ng ating mga paa sa pagtanda. Ang mga arko ay maaaring bumagsak, ang maliliit na ugat sa ating mga paa ay maaaring maging mas sensitibo o mas malala. Maaari silang magsimulang mamatay, at ang mga fat pad na dating nag-aamortis sa bawat hakbang ay nagsisimulang numipis. Ang paglalakad ng malalayong distansya ng walang angkop na sapatos, mga sapatos na nagbibigay ng sapat na cushioning suporta sa arko at sapat na lapad sa daliri, ay hindi lamang nag-aanyaya ng discomfort, kundi lumilikha rin ng mga kondisyon para sa unti-unting pinsala sa ugat. Ang tibial at plantar nerves na tumatakbo sa kahabaan ng talampakan at papunta sa mga daliri ay partikular na madaling maipit mula sa hindi wastong sapatos. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong pagkaipit ay nagdudulot ng pangangalay, pamamanhid, at ang nakakabahalang pakiramdam na ang iyong mga paa ay hiwalay sa natitirang bahagi ng iyong katawan. Ang paulit-ulit na stress ng paglalakad sa matigas na semento, hindi pantay na mga bangketa o madulas na sahig ay nagpapalala sa iritasyon ng ugat, pamamaga at pagkawala ng balanse. Tuwing umaga, umulan man o umaraw,
kasama kong maglakad ang aking kapitbahay, si Lolo Ben, isang maginoo, sa kanyang unang bahagi ng 80s. Suot niya ang mga sneaker na pag-aari niya sa loob ng maraming taon sa paniniwalang komportable at broken in na ang mga ito. Gayunpaman, ang pamamanhid ng kanyang mga paa ay unti-unting lumala. Nakaapak siya sa isang maliit na bato, bagaman hindi niya ito namalayan. Hindi niya nakita ang paltos na nabubuo mula sa tahi na dumidiin sa kanyang sakong. Isang maliit na hiwa ang naging lubhang impeksyon sa oras na humingi siya ng medikal na atensyon. Nasaktan siya hindi dahil sa paglalakad, kundi dahil sa hindi protektadong paglalakad. Kita nyo, ligtas lamang maglakad kapag buo ang iyong mga pandama at maayos na suportado ang iyong mga paa. Higit pa sa pakiramdam ang inaalis kapag nagkakaroon ng pamamanhid. Inaalis nito ang ating kamalayan na siyang nagpapanatili sa ating tuwid ligtas at may kontrol. Kaya't bago ka lumabas bukas, isipin kung ang iyong sapatos ay tumutulong sa iyo o tahimik na nananakit sa iyo. Maaaring tinatanong mo ang iyong sarili, ano ang maaari nating gawin nang ligtas ngayong natuklasan na natin ang mga nakatagong panganib na ito? Posible bang mapanatili ang ating lakas, kakayahang umangkop at balanse nang hindi isinasapanganib ang mga aspeto ng ating sarili na pinaka-inaasahan natin? Suriin natin ang mga ehersisyo na tunay na gumagalang at sumusuporta sa tumatandang katawan. Ano ang dapat mong gawin sa halip? Normal na makaramdam ng pag-aalinlangan, marahil ay pagkadismaya, matapos malaman ang tungkol sa mga ehersisyo na maaaring nakakasira sa iyong mga ugat at paa. Kung hindi ako dapat sumakay ng bisikleta, mag-unat tumalon, o kahit maglakad ng masyadong matagal, ano pa ang dapat kong gawin? Tinitiyak ko sa inyo, marami pa kayong magagawa. Hindi sapat ang pananatiling aktibo. Kailangan mo ring kumilos ng matalino at may habag sa katawan na pinaghirapan mong buuin sa loob ng maraming taon. Sa kabanatang ito ng ating buhay, hindi na natin kailangang patunayan ang ating lakas. Ito ay tungkol sa pagpili ng ehersisyo na gumagalang sa karunungan at kahinaan ng isang tumatandang katawan. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga aktibidad na sumusuporta sa halip na sumusubok sa iyong mga ugat, na nagpapasigla sa iyong mga kasukasuan sa halip na pagurin ang mga ito. Tiyak na maaari mong matanggap ang ganoong uri ng pangangalaga dahil karapat-dapat ka rito. Una, yakapin ang isang banayad at suportadong estilo ng paggalaw. Halimbawa, ang chair yoga ay nagbibigay daan sa iyo na mag-unat at huminga ng malalim nang hindi pinipilit ang iyong mga paa o gulugod. Nagbibigay ito ng espasyo sa ating mga katawan at isang mas kalmadong sistema ng nerbiyos na kailangan nating lahat. Bilang alternatibo, isaalang-alang ang mga ehersisyo sa tubig tulad ng water aerobics o paglangoy. Tinutulungan ka ng tubig na suportahan ang iyong timbang, bawasan ang sakit sa kasukasuan, at mapabuti ang sirkulasyon nang hindi naglalagay ng labis na diin sa iyong mga paa. Ito ay kabilang sa mga pinakaligtas at nakapagpapasiglang uri ng ehersisyo para sa mga nakatatanda. Kahit na isang mabilis na pang-araw-araw na paglalakad
ng 10 o 15 na minuto ay maaaring maging terapeutiko hangga't nagsusuot ka ng angkop na sapatos na akma sa iyong mga paa at nagbibigay ng sapat na suporta. Hindi lang malambot na sapatos, kundi sapatos na partikular na ginawa para sa mga paa ng senior. Kahit na hindi mo agad mapansin ang pagkakaiba, ginagawa ito ng iyong katawan. Pagkatapos nariyan ang Tai Chi, isang banayad na ehersisyo na nagpapabuti sa panloob na kapayapaan, balanse at koordinasyon. Simpleng maingat na paggalaw, walang pagpukpok o pagtalon. Ang mga taong nasa kanilang 80s na natakot na hindi na nila maibabalik ang kanilang kumpiyansa ay nagsimulang magsanay ng Tai Chi. Higit sa lahat, pakinggan ang iyong katawan sa lahat ng oras. Ang layunin ay ang pag-iingat, hindi ang pagpilit. Kapag may pagdududa, kumonsulta sa isang physical therapist na may kaalaman sa mga pangangailangan ng mga senior citizen. Maaari silang lumikha ng isang plano batay sa iyong mga layunin at kondisyon. Ang layunin ng paggalaw ngayon ay hindi ang gumawa ng mas marami. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa iyong katawan para sa marami pang taon na darating. Piliin natin ang mga pisikal na aktibidad na gumagalang sa ating mga tumatandang katawan, nagpoprotekta sa ating mga ugat, at nagbibigay sa atin ng regalo ng ligtas na kalayaan. Huling salita. Isang mensahe mula sa isang senior sa puso para sa isa pa. Marami akong natutunan habang tumatanda. Itinuro nito sa akin ang kahalagahan ng pagiging naroroon, ang kagandahan ng pagbagal, at ang tahimik na lakas ng karunungan. Ngunit marahil isa ito sa mga pinakamapagkumbabang bagay na itinuro sa akin ng pagtanda. Ang ating mga katawan ay patuloy na makikipag-usap sa atin. Pagkatapos munang magsalita ng mahina, kung babaliwalain natin sila, magsasalita sila ng mas apurahan. Ang kakaibang pangangalay sa iyong mga paa, ang mapurol na sakit sa iyong ibabang likod pagkatapos mag-unat, o ang pagkawala ng balanse na parang pagiging malamya, hindi ito dahil sa katandaan. Ito ang iyong katawan na tumatapik sa iyong balikat na nagsasabing, maging mabait ka, matagal na kitang dinadala, pakiusap, alagaan mo ako. Kita nyo, noong mga bata pa tayo, hindi natin inisip kapag pinipilit nating lampasan ang sakit. Hindi dahil hindi tayo nakakaramdam ng sakit, kundi dahil inakala nating ang lakas ay nangangahulugang pagwawalang bahala rito. Tumakbo tayo ng mas mabilis, tumalon ng mas mataas, at bumuhat ng mas mabigat. Akala natin ang katatagan ay ang kakayahang tiisin ang hirap. Ngunit ngayon ang katatagan ay isang napakaibang konsepto. Ito ay nasa ating kakayahang tanggapin, umangkop, at parangalan ang katawan na ipinagkaloob sa atin sa kabila ng patuloy nitong pagbabago. Nakita ko na ang paglipas ng mga panahon at ang pagbagsak ng mga malalakas na tao, hindi dahil sila ay mahina, kundi dahil nabigo silang mapansin ang tahimik na pinsalang nangyayari sa kanilang mga ugat, paa at balanse. Hindi nila alam na ang mga ehersisyo na kanilang inasahan sa loob ng maraming taon ay unti-unting sumisira sa kanilang pundasyon. Hindi nila alam dahil walang nagsabi sa kanila. Ngayon, bilang inyong doktor na nakakita na ng katotohanan, sa likod ng lahat, sinasabi ko ito sa inyo. Mahalaga pa rin ang paggalaw.
Hinahangad pa rin ito ng ating mga katawan. Ngunit ngayon ang paggalaw ay dapat magmula sa isang lugar ng intensyon, hindi intensity. Wala na tayong dapat patunayan. Ngayon dapat nating protektahan kung ano ang natitira, panatilihin ang kalayaan na ating pinahahalagahan at unahin ang kaligtasan kaysa sa pawis. Kung naranasan mo na ang pamamanhid ng paa pagkatapos ng pagsakay sa bisikleta, paglalakad, o pag-uunat pakiusap, huwag mo itong balewalain. Bumubulong ang iyong mga ugat na mayroong hindi tama. Ang pagwawalang bahala rito ngayon ay maaaring humantong sa isang bagay na mas seryoso bukas. Kaya't bagaman hindi ito dapat katakutan, ito ay isang bagay na dapat parangalan. Itinuturing ko na ngayon ang aking mga paa bilang mga tahimik na kasama na sumama sa akin sa bawat paglalakbay sa buhay. Sinuportahan nila ako sa pag-ibig, kalungkutan, kagalakan at sakit. Sila ay tumakbo, nadapa, sumayaw at nanatiling tahimik sa pagkamangha. Ngayon karapat-dapat sila sa habag. Karapat-dapat sila sa mga sapatos na akma, mga ehersisyong nagpapanumbalik at isang bilis na gumagalang sa mga taong kanilang pinaglingkuran. Ganoon din ang sa iyo. Mayroong isang tiyak na dignidad sa pagbagal, hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto mo. Mayroong kalamangan sa pagpili ng mga aktibidad na nagbibigay ng isang bagay, pabalik isang bagay na pangmatagalan, isang bagay na nakapagpapanumbalik sa halip na pilitin kang magtrabaho ng mas mahirap. Hindi ito tungkol sa paggawa ng kung ano ang dati mong ginagawa. Ngayon, ito ay tungkol sa paggawa ng kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Isang mahalagang aral at paanyaya. Ang mahalagang aral dito ay ang ating katawan ay ang ating pinakamatapat na kaibigan. Ito ay laging nagsasabi sa atin ng katotohanan. Ang tunay na lakas sa ating pagtanda ay hindi ang paglaban sa mga pagbabago, kundi ang pakikinig dito ng may karunungan at pag-aalaga. Nasa iyong mga kamay pa rin ang paghubog ng iyong kinabukasan. Mayroon ka pa ring mahahalagang pagpipilian. Maaari mong piliing pigilan ang pamamanhid na maging isang bagay na mas mapanganib. Hindi mo kailangang maghintay ng pagkadapa o bali upang matutunan ang aral. Bawat hakbang na iyong gagawin ngayon, mabagal man may tulong o sa loob ng pool ay isang pahayag, mahalaga pa rin sa akin ang katawang ito. Pinahahalagahan ko pa rin ang buhay na ito. Naniniwala pa rin ako sa kinabukasan. Kaya mula sa inyong lingkod, alagaan ang inyong mga paa. Sila ang koneksyon ninyo sa lahat ng inyong natitirang destinasyon. Tandaan, hindi pa huli ang lahat para baguhin ang iyong direksyon. Ngayon, mag-isip sandali at ibahagi sa mga komento sa ibaba ang isang bagay na natutunan mo na nais mong gamitin sa iyong sariling buhay. Tulungan natin ang isa't isa sa landas na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakitype ang 1 sa mga komento. Kung hindi, malugod kang maaaring mag-iwan ng komento na may 0. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga sa amin. Para sa mas maraming video na tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating mga video. Salamat sa panonood at naway masiyahan kayo sa pamumuhay ayon sa gusto ninyo.